At sa mga idol, may gagawin tayo. Pinalalamove ito kanina mga idol at ngayon natin gawin. So, umaga ito dumating mga idol at napansin ko, ayun. May ano parang ano. May kasamang ano. Ano na, aso ata ito. At ayan. So, pinagawa na daw ito ni sir. So, tingnan natin baka hindi na ito magawa siguro kasi tingin ko parang kulang-kulang na oh. So, naka-tape na rin. So, angat-angat pati. Wala na yung fingerprint. Sa problema lang daw nito ay nagbabibrate. So, tingnan natin kung magbabibrate. Parang napalitan na doon ng LCD kasi blackout pa rin. Realme 6i pala to. So, ayan, tingnan natin. Nagbabibrate nga pag i-charge. Kaso walang makikita. So, check na lang natin mga idol dahil pinagawa na daw ito ni sir. Hindi daw naayos. So, daming tip, malalaking tip oh. So, binalik na siguro doon. So, wala na yung fingerprint. Butas na, oh. Tingnan natin. Baka magawa natin ng paraan. At matsambahan pa natin. So, di naman kasi lahat pari-pares tayo ng talent mga idol. So, hindi lahat ng, pari-parihas ang alam. So, meron namang alam ko na hindi alam ng iba. At meron naman akong hindi alam na alam din ng iba. Kaya dito mga idol, tingnan natin kung magawa. Ay, patay. Pati screw, wala na. Kulang-kulang na. Ako, pati battery, lobo na, oh. Mukhang malaki gagastusin ni sir dito. At saka yung ano niya, oh, barag-barag na. So, may on pa, may volume button pa. So, yung casing niya medyo ano na. Yan, oh, barag-barag na, oh. So, ganito kasi ito mga idol, kapag laging nahulog ang cellphone na to, madali mag-crack yung ano. Yung pinaka housing niya. So, yun, bakit may ganito siya? Pinalitan to ng button. Tingnan natin, baka ang sabi daw kasi nito, connector daw ang tama. So, natanggal daw ang connector, yung LCD connector. So, baka magawa natin ng paraan. So, ang screw na natira, dalawa na lang. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na po. 10 ang kulang. So, walang problema yan. Kung screw lang naman, mayroon tayong ano yan. So, pwede natin palitan. Parang ang daming ano nito ah. Ang dami ng mga tapal-tapal oh. Ayun, ang dami oh. Hanggang dito nga, may mga tapal-tapal oh. Kulay green. May mga adhesive-adhesive na makakapal. Pinagawa na daw pala ito ni sir, kaso lang hindi daw nagawa. Parang ang dami niyang lock, nilagay na ano, tape. Matip-tip niya oh. Pakakapal na. Baka ginawan to ng paraan or baka pinalitan na rin ito ng connector. Ganun pa rin. Kasi minsan kapag natanggalan ng mga paa to, doon ka mahirapan talaga. Ayan. So okay naman yung connector pala. So pwedeng IC ang tama nito. So ganyan, tinapal-tapalan kasi oh. Sabi ni sir, pinagawa na daw niya ito kasi hindi naayos. Ang kagandahan, wala namang repair. So yung ano niya, ayan. Yung connector okay naman. So hindi pa pala napalitan. Ang sabi kasi ni sir, pinagawa na niya, pinalitan, ganun pa rin daw. So ang nilagay pala ito. Yun oh. So tinapal-tapalan lang. So tingnan natin, baka sa LCD lang, i-testing natin. Pares lang ito ng mga Realme 3i, Realme 5, Realme 6i, C3. So yun mga idol, dito na yung LCD natin. So kapares dito, C3, 6i, 5i, E31, E9 2020, E5 2020, Realme 5. So dalawang LCD ko mga idol, yung stock ko. Ayan, testing natin itong isa una. So napansin ko mga idol, ayan, so sinarge ko pala. So medyo makapal na yung battery niya. Tsaka testing na natin. At saka yung battery niya, napansin ko hindi na naglalak masyado. Kaya pala nilagyan na rin ng tape isa oh. Pampasikip. Tingnan natin kung mag-display to. Ayun, nagbabibrate pa rin, walang display. Yan, wala rin oh. Try natin isa pa. So yung LCD niya, hindi naman siya basag. So baka okay yan. So try pa natin isa pa, pangalawa. So, ang problema lang nito, wala nang fingerprint. So, nakakalimutan siguro ibalik.
Ito, wala pa rin. Vibrate lang siya, oh. So, kahit man lang aninag or display, wala rin. Black screen. Ay, ayan. Nag-display siya. Nawawala. Kaya pala tinapal-tapalan. Nag-display siya, tapos nawawala. So, connector lang ang tama nito mga idol. Kasi nga, isa pa. Kaya siguro subukan natin kasi nung ginalaw ko na nagkaroon siya kasi nung nagalaw ulit nawawala. Kaya pala may tapal. So maluwag ang connector nito mga idol kapag ganito. Nawawala yung ilaw niya. Kanina meron biglang nagkaroon tapos biglang nawala. Pwedeng connector ang tama nito. So marami naman tayong pamalit nito kasi ang daming kaparehas nito. Ayan, vibrate siya, oh. Kanina meron nung nagalaw ko konti yung LCD niya. Medyo nakaangat siya konti. So ayan, nawawala siya. Testiran natin yung ilaw mga idol, linya. Kasi minsan ito, linya ng ilaw. Testiran natin mga idol, check natin yung mga linya kung bakit ito nawawala ng ilaw. So yung backlight niya okay naman. So yung positive nito, yung pangalawa sa connector. So zoom natin. So mayroon yan. So yung mga connector niya, pagdating dito, ayan mga idol. Napansin ko mga idol, kaya pala nawawala. Sira na, ayan oh. Tanggal na pala. Kapag mo to, nagagalaw-galaw na siya, ayan oh. Kaya pala tinapal-tapalan mga idol kasi minsan may display. Kagaya kanina nung nakita natin na may kidlat, nawala siya nung nagalaw ko konti. So yun pala ang may problema yung pinaka-connector. So yun sabi ni sir, napalitan na daw, napagawa niya kasi hindi daw naayos. So hindi pa pala pinalitan. So ang ginawa, so nakita natin na puro tapal ito. So kapag tapal-tapal talaga, hindi yan masolusyonan. So kailangan talaga siya palitan. So mga ganito kasi mga idol, hindi rin basta-basta magpalit ng connector nito mga idol. Kasi pansinin nyo yung ilalim niya, CPU. So di ko alam kung okay ba itong battery niya mga idol kasi may mga tapal na rin. At nakita ko, napansin ko na malambot na siya. Ayan, lubo na siya. So ito naman kapag original, kahit ganito siya, pwede pa. Basta original, tanggalin ko na lang ito para hindi siya kakapal. Ilagyan din kasi ng red tape. So yung mga idol, hindi tayo sigurado kung goods itong LCD niya pero duda ako kasi bago to nawawala-wala talaga, binalik siguro to sa sa unang gumawa. So tinapal-tapalan. So iba kasi ang problema mga idol, nasa connector na ang problema Ngayon kung gagawin din to ng unang gumawa ito, nagpalit ng LCD, duda ako kasi replacement ng LCD, malalaman mo siya kasi iba na yung kulay niya. So hindi na lang siguro niya ginawa kasi wala naman siya, hindi naman siya babayaran dahil ang akala siguro nang nagpagawa pwedeng back job. So kapag ganito kasi na ang may tama niya yung pinaka-connector. Kaya siguro nung nilagyan na lang gumana kasi na bad trip na siguro may-ari, hindi namin Kasi iniwan daw nito ni sir. So ganun pa rin daw kaya kinuha niya at napanood natin yung mga video kaya pinadala sa atin. So yan, subukan natin mga idol. Ito naman. So nakita natin na yung connector niya kaya pala tinapal-tapalan dahil ayun, umangat na siya or nasira na. Kapag ganito kailangan siya palitan para wala nang tapal. So marami naman tayo makuha ng niyan mga idol, connector. Kasi maraming kaparehas to. So unang gagawin natin, tanggalin natin. So ingat kayo magpalit ng mga connector mga idol, lalo na kung ilalim nito CPU, ayun. So, napakadelikado yan kasi kapag pumutok ang board niyan, matik sira na. Goodbye ang motherboard. So nabenta ko pa naman yung nabili ko nito, Realme 6i na board. Pag ito mamatay, ay wala tayong magagawa. So tanggalin natin ang gumamit tayo ng flux mga idol, 350 heat temperature. So ingat-ingat mga idol So kailangan yung hot air na wag masyadong malakas ang init kasi ilalim niyan CPU. Pag pumutok yan, matik. Dama yung CPU sa ilalim, mamatay siya. Antayin mo lang na lumambot, so wag ka lang mainip. So pwede nyo lagyan ng maraming flux. So wala namang madadama dyan kung maraming flux ang ilagay nyo kasi liquid lang naman ang flux, nawawala yan kapag nililinis. Pwede lang kung malagyan nyo ng ang camera ng flux, so pwedeng lalabo siya. So kailangan pag nagpalit ka ng mga connector o nagtanggal, so kailangan nyo ng flux para iwas lubo ang board.
At madali matanggal ang mga lead ng tinatanggalin nyo kagaya ng connector. Kasi nakahinang yan mga idol. So ang una natin gagawin, tanggalin natin to. Ito yung matigas tanggalin na connector, tapos mahirap siya ilagay. Di siya basta-basta dumidikit yung mga ganitong unit. Di kagaya ng mga Infinix, Tecno at saka Itel, madali kabitan ng mga connector. Kakapit siya kaagad. Yan o, tigas siya tanggalin o. So naaangat na yung connector niya. So yun ang dahilan kaya nawawala-wala ang display, minsan meron. Yan o, tanggal na. Yun. So natanggal na natin. Lumipad siya. So ayan, dadurog talaga siya. Tanggal na. So linisan natin. Buhay pa kaya to? Di basta-basta magpalit nito mga idol, ganitong unit, Realme 6i, Realme 5i. Kasi hindi siya kumakapit yung connector nito. So next step, mag-apply tayo ng So linisan natin. Kailangan ipantay natin yung mga paa mga idol ha. Saka may lid siya para madali kumapit. Yan, so malinis na siya. So nag-addition na lang tayo ng mga lid sa mga paa. Kailangan pantay sa mga idol ha. Hindi bukol. Yan o. Pantay na pantay siya. Yan o. Ready na siya kabitan. So pantay na pantay siya. So kuha lang tayo mga galing sa unit mga idol. So, marami tayong kaparehas dyan. Dami nating motherboard kapag napagkuhaan. So ayan. So, marami tayong mga board. Mga A5S kaparehas lang ito eh. Ayun, dito tayo makakuha, marami. Yan o. So, marami pa tong board natin mga idol. So ayan, nakuhaan ko na. Ayun, parehas lang to. Ito A5S, A12. Ang dami nating board makuhaan. So kung connector lang pag-usapan, marami talaga. So may Samsung pa tayo. Ayun. Kaparehas to ng board oh. Realme ano to? Realme 5i. Parehas lang yan sila ng connector mga idol. So ito nakita natin na medyo maganda pa siya oh. Yan, pang A12, Oppo A12. Dami nating motherboard ng mga maiksi. Ito yung may mga motherboard na may mga code. 4 plus, 8 3 plus. So ayan, next step natin mga idol, tanggalin natin to. Ayan, bagong-bago pa to. Ito naman, buhay to ng board mga idol. Ang problema nito, ano pala? Ano siya, nagahang. Logo lang. So magiging okay siya. So maya-maya, ayaw na naman. Kaya yan, tinap-chop ko na. Tanggalan natin ang connector. So 350 heat temperature, nag-apply tayo ng maraming flux para hindi siya masunog. So, pinatong lang natin dun sa
Yan, sa papalitan natin. So, hindi ko na kinilip to. So, pinatong ko lang. So, kailangan mag-apply kayo ng flux para hindi masunog. So, dapat, yung temperature na ginamit natin, yung sakto lang na hindi masyadong malakas ang init para hindi masunog. So, mas okay pa rin itong mga galing sa unit. Madali talaga siya ikabit. So yan, malambot na. Yan. Pag malambot na, saka nyo na bunutin. Huwag pwersahin para hindi masunog. So itabi natin to. So dito mga idol, diretso na tayo. Mag-apply tayo ng flux. Yan, dalawang apply natin. Tapos isom natin. So antayin natin mga idol. Palambutin muna natin yung mga lid nya bago natin ilapat ito. So, atirin natin 350 heat temperature mga idol. So, dapat ang mga paa nito mga idol dito sa mga gilid-gilid nakapantay ha. Yan, ito. Kasi angat yan pag hindi nakapantay. Yan. So, ilagay natin. So, apply tayo ng flux. Yan, kakapit na to. Yan. Sapol na yan mga idol. Isang kabitan lang to. So kailangan galawin niya siya pag lumapat na yung ano niya, yung natingga niya sa paa. Yan, di na siya natatanggal oh. Saktong-sakto. Tingnan natin kung nalapat pa talaga siya. Ayun oh, saktong-sakto mga idol oh. Lapat na lapat eh oh. Kanina nagagalaw-galaw siya. Yun oh. So 360 heat temperature ang ginamit ko at yung air naman sakto lang. Yan, tingnan natin. So, ang gamitin natin LCD niya, yung LCD na mismo. So, dito natin kinuha yan sa Oppo A5s na motherboard. So, tingnan natin kung mag-display. So, ilagay na natin tong camera. Ay, hindi. Nakaano naman pala. Kahit sa labas lang. Hindi natin kailangan tanggalin mamaya. So, dito lang pala. Salpak natin unang LCD mga idol. So, madalas ito kapag nababagsak talaga, malakas. So, yung connector niya, nabubunot. So, tingnan natin kung mag-display. Ayan o, nalock na rin yung LCD nyo. The moment of truth. Sana mag-display yung LCD nya. Ayan, blue screen. Ayun, meron na. Pagka natanggal ang battery. So, maluwag na kasi ang battery nya. So, kapag natanggal ang battery nya, magbiblink na ang kidlat lang yan. So, sakpul na ito mga idol. So, ayan o, natanggal siya o. Maluwag na rin ang battery. Mukhang nasa pool natin. Hawakan ko nga. Ayun, okay na. So, okay talaga yung LCD niya mga idol. Oh. May display. Oh. Kaso lubat. Ano, mayroong bilog. Tingnan natin kung mag 1%. Ayan. Meron na siya. Ayun, natanggal na naman. So, hawakan ko na lang. Maluwag siya. Yan o, meron na siyang ano, bilog. Display. So, drain siya. Tingnan natin kung mag-display siya mga maya-maya. Oh, parang sira. Kaya, ayun, meron na 1% mga idol. Ayun o. So, hinawakan ko yung battery niya kasi nakaangat. So, balik na natin itong ano. So, i-flat na natin itong battery kasi ayan. Alam sa may-ari nito. Iba na, parang lubo na yung battery niya. Balik na natin yung camera. So, nadali din natin mga idol. So, kailangan lang talaga kapag nawawala ang display, huwag nyo nang tapalan.
So siguro kung hindi nyo kung isa, dalawa lang, tatlo yung naangat, so pwede siya, kaya. Pero marami siya mga idol. Pag sungkit ko pa lang kanina, tanggal na siya kagad. So ibig sabihin, yun nga ang may tama. Nakita ko una, medyo maganda ang connector. So yung natuklap ko siya, yung mangat siya. So ibig sabihin, yun yung may tama. So yung battery niya, matigas naman. Kaso lang medyo may hangin. Pwede pa to pagtsagaan. Hindi na lang natin butasin to. Tanggalin na lang natin to. Ay, nilagyan pala ng ano. Kaya pala kumapal. Oh. Mayroon pala dito. Pati dito may... Hindi ganito ang adhesive na ginamit mga idol. Huwag kayong gumamit na. Makapal oh. Kaya yung battery kakapal din. Ayun oh. Ginamitan ba naman ng makapal na adhesive? Paangat talaga din yan. Ang kapal kasi ng adhesive eh. Kunting adhesive lang or yung manipis. So ayan, tinanggal ko na oh. Ang kapal. Parang ganito din oh. So pang ano yan, pang dingding. So balik na natin to. So wala talagang fingerprint. So kausapin ko na yung may-ari nito na wala yung fingerprint. O maghanap tayo, baka meron tayong kaparehas. O diskartean ko na lang to. Eh sakto, meron pala ako ditong A12 oh. Para hindi siya butas, tingnan mamaya. Parehas lang ata. Yan oh. So meron naman pala tayo. Magkaiba sila. Okay, tinahan ko masalpak to. So importante malagyan to. Kasi butas to. Putulin ko na lang yan. So magkaiba sila. So i-design na lang natin to para hindi sa butas mamaya. So ilagay na lang natin yan. At least nadali pa rin natin. So may mga adhesive siyang nilagay, makapal oh. Pati battery natatanggal. So pag nasa ilalim na yan, hindi na matatanggal. So maglagay tayo ng ano, para di siya ano, masikip siya kasi natatanggal din siya oh. So battery lang ang tapalan ko mga idol kasi maano siya. Angat siya pag kunting galaw lang. So dahil wala tayong housing nito. Ay baliktad ang pagkalagay natin sa camera. Yan para di makapal. Kaya siya makapal kasi yung camera hindi nakatutok. Mali. Nagsalpak ko. Ayan. So nilagyan ko yung adhesive. Ay tinanggal ko pala yung ano mga idol. At ito ibalik natin tong ano. So lagyan natin. Yan o. Sakto lang siya sa butas ba. So maglagay tayo ng ano. So ilagay natin to. So useful pa rin yung nilagay dito kasi pampakapal to. So ilibre ko. Para hindi sa butas din lang kahit walang fingerprint. So di naman siguro ginagamit ang fingerprint nito. Ang ano ko lang dito, yung fingerprint niya para di mapasukan ng tubig ba. Yan. So nagamit ko pa rin yung mga tinapal-tapal dito. Makapal kasi siya. Hindi kagaya ng adhesive na double-sided tape. Manipis lang. So ang screw nito, tatlo na lang. So tingnan natin kung mag-charge. Baka may kailangan si ma'am nito. So okay pala yung LCD niya mga idol. Walang tama kasi alam ko bago daw to eh. Ayun oh. Meron ng display, hindi na nawawala oh. So mag 1% yan maya maya. Ayan, meron na oh. So tingnan natin kung mag-touch yung LCD niya. So meron ng 1%. So ayan, pati adhesive pala na ginamit dito, sobrang kapal oh. So siguro gamit kayo ng adhesive na ano, yung double-sided tape na manipis. Huwag yung ganito. Sobrang kapal kasi kakapal din ng ano nito eh. Hindi siya magpitted. So ayan, tatanggalin na lang natin to. Palitan natin ng double-sided tape. So ang problema mga idol ay connector. Pero sabi ng customer, pinagawa na daw niya, pinalitan daw, ganun pa rin. So yun pala, hindi naman pinalitan, tinapalan lang pala. Kaya siguro ganun pa rin. So kapag mga ganun, palitan nyo na para di pabalik-balik yung customer. Saka, para lagi tayong balikan ng mga customer.
Ipapagawa, always repeat ba? Repeat ang magpapagawa kasi nasatisfied sa gawa mo. Pag pabalik-balikin kasi natin, baka mabad trip, yun na yan babalik. Mas okay pa rin yung ano, trabahong tama ba? Ayun o, kapal o, ang dami o. So yung screw nito, kulang-kulang na rin, 3 na lang. So lagyan na lang din natin. Yan, ayan o, pati dito may mga adhesive o. Pampakapal kasi ito. Yan, 3 screw. So, pinutol ko itong galing sa A5S or A12. Opo, A12 pala yan galing. So, yan, maglagay na lang tayo ng screw. So, yan, hanggang baba mga idol, lagyan natin ng screw. Kumplituin na natin to para matuwa naman yung may-ari. Kasi duda ko, may kailangan siya rito kasi luma na to eh. Bakit pa niya pinapagawa? Buti nga, hindi sira yung LCD. Ang alam ko kasi, pinalitan to ng LCD kaso lang, nawawala-wala pa rin. Kaya binalik niya doon. So may tama kasi ang connector, kaya siya nawawala-wala. Isang lagay lang natin ng connector, dali. Sus, mga idol. Ay mga idol, so naputol pa lang ating video. So di pala na-record yung ano natin. Ay, dinikit ko na ng T7000. Full storage pala yung ano natin, hindi ko napansin. So nadikit ko na siya at nilagyan natin to. So nilinis ko rin yung ano nito kasi makapal talaga. Ang dami nga double sided tape na ano, makapal. Ayan. So hindi na siya angat. So, yung dito niya, meron na rin, oh. Kasi importante lagyan yan kasi pag nabasa yan. So, yan, nag-open na rin mga idol, oh. Yun, okay na. Sa full na. So, linisan na lang natin. So, ayan na, full storage pala tayo. Di ko napansin. At least, sadali natin mga idol. So, nilagay ko ng double adhesive ang takip at T7000, dalawa na. Para pag in case mahulog-hulog, hindi magagalaw yung lalim. So, linis natin ang so, ayan, may mga days, ayan o, tape. So, di talaga ako naglalagay ng tape kasi madumi yan. Pag tinanggal mo siya, maiiwan yung pandikit niya. Nasa pull din natin mga idol. Ito naman kasi pinalitan na natin ng connector, hindi na ito magluluko-luko. So kapag tapal-tapalan lang natin talaga yan, so hindi natin alam kung kailan siya hindi magluko or bibigay. Kasi kapag nagagalaw din yan, nababagsak-bagsak, gagalaw-galaw din yung connector. So yan, madali siya. Ayan, okay na mga idol, oh. Okay na rin yung touch niya, walang problema. So nadali din natin. Congratulations kay sir. Ayan, nag-charge na siya, mayroon ng 8%, oh. So may password, hindi natin pakialaman kasi ang ginawa natin, display lang naman. So, nilagyan ko to. So ito naman, temporary lang na to ng fingerprint pang iyong Oppo A12 para in case mapasukan ng tubig or mabasa, hindi siya basta-basta papasok kasi mayroon nang nakaharang. Butas na kasi to. Ayan, may mga tape-tape pa, oh. Okay na. Pag ilak natin, may display na. Yung touch, wala nang problema. So, naman doon, sana nakakuha kayo ng idea. So, sa paggawa nito, hindi rin basta-basta mga idol. Madali lang siya tingnan, pero pag ginawa mo yan, maaaring 90%, lalo na kung first time mo gagawin, hindi mo magawa yan, 99.9%. Failed ka talaga dyan. So, yan, tinanggal ko rin pala to. So, ito yung pinagpalitan natin. So, na-solve na natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-follow, at mag-subscribe.